Bring FPRRD home. Ito ang pakay ng pagkalap ng kalahating milyong pirma ng Sabi ko nga sa inyo, putulin lang kita, Madam Corina, kumare. Sabay inom ng kape. Habang sila'y di mapakali. Grabe, bars na naman ha. Ganito po ha. Kahit po pumirma kayo ng 1 million, pusang ina. Pumayag ang Supreme Court, pusang ina. Hindi papayag ang ICC, tanga. Aray ko. Kahit 5 milyon pa ang pirma nyo, pumayag pa yung Supreme Court, papartidahan ko kayo. Sige, sabihin ng Supreme Court, pauwiin si Digong. Love namin siya. Tignan nyo kung papansinin ng ICC yan, mga iho di punggol. Anak ka ng po. Alam nyo, dapat po ito, kinahihiya natin to eh. Kinahihiya natin to because they are damaging the dignity and integrity of Filipino people. Okay? What would be the mind and the thinking of other country? The Filipino is ignorant of the law. Your Honor, Mr. Chair. Aray ko. Okay? The other country will try to think that we have no knowledge in our justice mother-father system. Okay? Because this idiot DDS Luga supporters are insisting this kind of signature which is invalid in ICC. Okay? I'm sorry to say this, but this mother-father DDS, humiliating our dignity and integrity. Aray ko. Diba? Kahit 10 milyon, kahit sa inyo na yung Korte Suprema, walang mangyayari dahil hindi yan papansinin ng ICC. Kung yung ano ba tawag dito? Kung yung mga senador nga, meron pa silang for humanitarian, wala, hindi pinansin ng ICC. Kayo pa kaya? Aray ko. Diretso natin. Zuzi. signature Emmanuel Jose. drive sa Davao City. Ang detalye sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Target ng mga taga-suporta ni FRRD sa Davao City ang kalahating milyong perma para sa pagpapalaya sa dating Pangulo mula sa kamay ng ICC. Ito ay habang nakabinbin sa Korte Suprema ang mga Kita mo, ano sabi niya? Sa Korte. Habang nakabimbin sa Korte. Tama, malinaw kasong isinampa ng mga anak ni Duterte na may kaugnay sa umano'y pagkidnap at pagsuko sa kanya sa dahi. Nagsimula Dahi. Sa dahi. ang signature drive noong Nobyembre 2025 at nasa 50,000 hanggang 100,000 lagda na raw. November pa po nag-umpisa yan November po nag-umpisa yan. Diyan natin sinimulan yan. Talagang binantayan natin. Dahil nga itong si Alpotera at NRY po ay namamangka po sa dalawang ilog. Meron po silang koneksyon kay First Lady. Meron din po siyang pagpopondo sa mga vlogger ni Duterte. Kaya po napansin natin yan ayon sa ating internal research. Diba? Ngayon lang po lumalabas sa mainstream media. Ngayon lang, napakabagal lang mainstream media, no? Aray ko. Yabang. Yabang ba? Yabang, no? Ay, yabang, no? Yabang nyolo, yabang.
Okay, diretso. Nina, itinuloy ang kampanya sa Rizal Park, Davao City, katabi ng City Hall. Oh, kasi ganyan po gagawin nila. Pupunta nila, katulad po ng survey, magsisurvey sila sa Davao. Siyempre, putek, tatanda rin yan ng mga tangang Dabawenyo. Sorry yung iba dyan, tanga. Lagpas ulo na yung bahay nyo, talagang proud pa kayo sa mayor nyo. Tanga ang tawag doon. Ha? Nasa modern times na po tayo, mga Dabawenyo. Bawal na tanga dito. Kaya nawawalang iya tayo dahil sa mga tanga eh. Oh, kita mo? Kaya natatawa si Yusik Ler eh. Kaya nawawalang yan tayo dahil sa mga katangahan eh. Iwasan nyo na yan, mamulat na kayo. Nasa modern era na tayo, sumabay kayo. Hindi yung, ano pa rin kayo, lumang Pilipino. Ano sabi ng ating Pangulo? Dapat mararating natin. We will go to the bagong Pilipinas if we have bagong Pilipino. Aray ko. Okay? Hindi kasi natin mararating ang bagong Pilipinas eh. Na adikain at pangarap ng ating Pangulo. Kung ganito pa rin tayo. Hindi pa rin tayo bagong Pilipino. Kailangan magsimula sa atin. We started on ourselves. Tulo laway ko Aray ko. Diba? Bagong Pilipinas tayo ng bagong Pilipinas. Pero yung pagka-Pilipino natin, luma pa rin. Nagpapabayad pa rin tayo sa boto. Nagpapaalipin pa rin tayo sa politiko. Nagpapakatanga pa rin tayo sa mga Duterte na wala namang ginawa kundi walang yain ang ating bansa, ang ating mamamayan, ang ating hudikatura. Aray ko. Diba? Gumising na kayo. Kailangan natin ng mga bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isa. Kaibigan nyo, kaibigan ko. Hindi bongbong. Diretso natin. Alam niyo po si former President Rodrigo Roa Duterte has already sacrificed all O, kita mo. Sabi ko sa inyo, minsan fake news din to eh. Etong bilyonaryo, si Chupa Moreno daw yan. Fake news kagad. Si Paul Tete yan. Chuchupala yan! Oh, bilyonaryo. Parang nagpa-fake news na kayo. Tingnan niyo po. Si Paul Tete yan. Hindi po yan si Chupa Moreno. Chuchupala yan! O kaya malinaw yan Ayusin niyo, bilyonaryo. Is stupid. Oh, si Chupa Moreno, hindi si Chupa Moreno, si Paul Tete yan. Si Chupa Moreno, yung nang-scam ng milyon-milyon kay Alpotera at LRY. Oh, nakita-kita nyo Ano ba yan? Ayusin nyo yan Bilyonaryo! Kaya napagkakamalan tayong DDS company. Aray ko. Hindi, ulit ko. For the last time, bilyonaryo, this is not Chupa Moreno. It's Paul Tete. Okay? The only similarities, they are eating and licking the balls. Okay? They are eating and licking the balls of Rodrigo Corduroy Betlog Duterte. I hope this message will be
forwarded to your company. Okay? Please do not fake news. Okay? Paul Tete. This is Paul Tete, not Chupa Moreno. Okay? Chupa Moreno have a boyfriend, Alvin and Teresim. Break na sila ngayon. Kasi gustong isubo ni Chupa Moreno ang etits. Aray ko. Sabi ni Chupa Moreno, Alvin, if you love me, you will swallow me. What? Bigla pong nabuhusan ng malamig na tubig si Alvin and Teresim. Dahil hindi niya kaya, napakanta siya ng hindi ko kaya na isubo mo siya. Tingnan mo, may asawa. Ako sinta. Lamasin mo lang iyong dila-dilaan. Masdan mo lumuluwa ang aking mga mata. Aray ko. Patayin mo si BBM. No joke. At doon na nga po nag-umpisa ang kalbaryo nang hindi po naisubo ni Chupa Moreno ang etits ni Alvin. Agad-agad pong tinakbo ni Chupa Moreno ang perang milyon-milyon at nag-grocery sa mga mamahaling brand ng damit. Inubos niya. Okay? Doon po nagsimula. Kasi minsan po, mahirap po kasi yan eh. Mahirap po yung ganyan. Sa apilitan po, kailangan ibibigay sa'yo, di ba? Kaya nga yung mga espada na yan, di ba? Merong isang tao talaga makakahugot niyan. Di ba ganun po? Alam mo ba yun? Yung King Arthur na espada, di ba? Iilang tao lang ang pwedeng umugot. O iisang tao lang. Ganun din po sa pagkalalaki. May mga times na itong espada natin ay dapat sa tamang tao lang umugot. Tama? So mga kalalakihan dyan, di ba? Ganun tayo. Yun ang tinatawag natin na katulad ko, loyal. Ganun yung mga loyal eh. Diba? Sabi nga ni Voltes 5, ang laser sword, bihira lang inuhugot yan. Laser sword! Aray ko. Diba? Kaya itong mga laser sword natin, mga kalalakihan, bihira natin inuhugot to. At sa tamang tao lang. Sa tamang tao lang natin inahugot to. At pag inugot natin to, sa tamang tao, talagang pwede natin itusok. Okay? Ang aga-aga, putik laser sword. Ayop talaga. O, diretso na natin. His life for the Filipinos. Ano lang naman yung konting 5 to 10 minutes to come and join and participate para mapauwi na natin si PRRD. Panahon na raw para magkaisa sila at ipakita ang kanilang pagmamahal kay FRRD sa pamamagitan ng paglagda sa petisyon na pauwiin siya. It's really about time that the Filipinos should protect a Filipino. Plano nilang isumite sa Korte Suprema ang mga nakalap na perma Para sa mga Pebrero. Bukod sa Davao City, nagkaroon din ng signature drive sa Manila. Pero nabalot ito ng controversial matapos mapag-alaman ng abante mula sa LTO na hindi rehistrado ang ban na ginamit ng Duterte supporters. Kita nyo? Matagal na natin sinabi yan na illegal ang ginagamit nilang ban. Yan ang sinasabi natin. Dito rin nyo nalaman yan. Matagal na po. Illegal po ang ginagamit nilang mga sasakyan. Gaya po ni LRY at mga kapatid niya na nagtalo-talo sila dahil sa bus station nila. Biro mo yung mga kapatid niya, kinasuhan niya ng kolorum.
Kinasuhan po ng karnaping pala. Kinasuhan ng karnaping, pero ang dami nilang bus. Oh my God. Aray ko. Diba? Kasi po, ginagamit po yung tatlong magkakapatid po ay yung dalawang magkapatid po, kasabwat ni Digong. Pinakulong nila yung 4 nilang kapatid dahil sa pera. Ha? Kinasabwat ni Digong, kinasabwat nila si Digong, yung dalawang magkapatid, pati yung nanay niya, para ipakulong yung 4 na magkapatid, yung mga Hansen family. I'll be there. January 11. Para sa Tagal na- agenda, edit is Tagal na natin na-report to, ngayon lang inano ng mainstream media. Oh. Ano ba yung mainstream? Nahuli na kayo! Ayan po, si Alpotera at LRY. Kita mo, ban pa lang nila, illegal na. Kita nyo, ganyan ba yung transparency? Hindi kayo sumusunod sa batas. Illegal ang ban nyo. Mother, father. Aray ko. Diba? Ano mo ba kasabihan? Sa napag-aralan nating Abugasya, nag-aral po tayo ng Abugasya, diyan po sa Datamex. Diba? Diba? Nung nag-aral po tayo sa Datamex, kung saan natuto po tayong gumawa ng virus, ano po sabi diyan sa Abugasya na pinag-aralan natin diyan? Falsus impactus, falsus demonius. Oh. Anong ibig sabihin nun? Kapag nagsinungaling ka ng unang beses, sinungaling ka naman sa mga susunod na beses. Falsus demonius, falsus impactus. Kaya wala na. Kolorum ang ginagamit nyo, illegal. Illegal lahat kayo. Aray ko.